Nagpatawag ng council meeting si Lazar sa membro ng GSX para humingi ng sang-ayon sa kanyang natatanging kahilingan na ibalik siya sa pagkapangulo. Ngunit bigla naman dumating si Jaime sa kanilang meeting at pinagalitan niya si Lazar sa ginawa nitong pagpupulong dahil sinasayang lamang niya ang lahat ng oras ng mga tao dito sa kanyang maliit na palabas. Ang sabi ni Lazar na ito ang pinakamahalaga na oras sa kanilang buhay dahil ito ang panahon sa pagpapasya. This brotherhood vowed to exist to make this place a better place. Kaya panahon na para panindigan nila ang kanilang pinangako sa kapatiran at sa mundo na ito. Magtulungan sila para gawin ang tama at hinihingi niya ang kanilang boto para ibalik siya sa pagkapangulo dahil karapatan niya iyon. Hindi lang party siya ng kapatiran dahil napatunayan niya na isa siyang inosente sa lahat ng kanilang accusation. Sinira lamang siya para mapatalsik sa kanyang pwesto. Nagtanong si Jaime kay Lazar kung anong mangyari kung ibalik siya sa kanyang pwesto. Tatalikuran naman niya muli ang lahat ng desisyon na pagkaisahan ng samahan. Hindi siya dapat mapagkatiwalaan dahil nagawa niyang talikuran ang kanyang sariling pamilya. At ngayon nandito siya upang mamamalimos ng boto para maibalik siyang muli sa kapangyarihan dahil kapag maibalik siya sa kanyang pwesto, ito ng pagbagsak ng kanilang frat dahil ilalaglag niya muli ang kanilang frat. Ang sabi ni Lazar, let everyone face the consequences of their choice sa kanilang desisyon. Hanggang kailan sila magtatago sa katotohanan? Hanggang kailan sila magtatakipan sa isa't isa? Hanggang kailan sila magsisinungaling? Mahiya naman sila sa kanilang sarili. Katotohanan din ang magdidikta sa kanila para sa kanilang natitirang kahihiyan, para sa kanilang natitirang dignidad. Usapan na ito ng moral at konsensya. Ang sabi ni Jaime na magbutuhan na sila nito kung sino sa kanilang sang-ayon na ibalik sa pwesto si Lazar. Meron na sana bubuto kay Lazar para ibalik ito sa kanyang pwesto, ngunit natatakot silang lahat kay Jaime, kaya nabigo si Lazar na makuha ang boto sa kanyang kafrat. Hinubad naman ni Lazar ang suot niyang singsing na nagpapatunay na hindi na siya membro ng GSX. Pinagsabihan ni Grace si Rafael na sobrang delikado kapag pumunta siya sa Monticello na mag-isa. Ang sabi ni Mang Istong na lalo't alam nila na walang sinasanto si Jaime. Ang sabi ni Rafael na marami na siyang nagawa na palala sa sitwasyon, kaya responsibilidad niya na masolusyonan ang lahat na ito. Nagtanong si Grace kay Rafael kung aalis siya, paano na sila? Ang sabi ni Moises, nandito naman siya at siya nang bahala nito sa kanila. Ang sabi ni Rafael, na kagaya ng sabi niya kay Moises, naligtas sila dito pasamantala lang ito, hanggang maayos niya ang lahat na ito. Nagtanong ulit si Grace kay Rafael kung paano tangkan ulit ni Jaime ang kanyang buhay, kagaya na ginawa niya kay Moises sa kulungan. Ang sagot ni Rafael na kailangan niyang sumugal para gawin ang tama. Ang sabi ni Grace na marami nang kumakampi kay Lazar. Malaki ang pag-asa para maibalik siya sa kanyang pagiging presidente. At bakit hindi na lamang niya hintayin iyon para may proteksyon siya. Ang sabi ni Rafael na hindi sila sigurado kung mangyayari iyon dahil mahirap kalaban ang kanyang papa Jaime. Dumating naman si Mang Matias at sinabihan niya si Rafael na huwag silang biglang iwan dito. Sobrang nagulat siyang lahat kung bakit alam ni Mang Matias ang totoong katauhan ni Gabriel. Nagluluksa ng labi si Felicia sa pagkamatay ng kanyang ama at dinadamaya naman ni Divine ang kanyang anak. Ngunit may hinala si Divine na si Jaime ang may gawa nito dahil binabantaan ni Jaime ang buhay ni Henry nung nasa ospital sila. Samantala, sinabihan ni Mang Matias si Rafael na matagal na niyang kilala ang mga sagrado at matagal na niyang kilala si Moises. Alam din niya na naiipit si Moises sa kaguluhan na ginawa ng mga sagrado. Na-expel pa nga ito at nadamay ang kanyang anak. Pero ang kanyang ipinagtataka si Rafael kung bakit kasama siya sa pamilya ni Moises. Or isa siya sa dahilan sa paghihirap ng pamilya ni Moises. Ang sabi ni Rafael na iniwan niya ang kanyang pamilya sa Monticello para protektahan si Moises at ang pamilya nito. Ang sabi ni Mang Matias, sa pagprotekta niya sa kanila ni Moises, na ilagay naman niya sa panganib ang kanyang pamilya. Ang sabi ni Rafael na hindi niya intensyon yon, hindi niya gusto na may pahamak pati sila. Ang sabi ni Mang Matias, hindi man ang kanyang intensyon pero ibinalik pa rin niya si Maxine dito. Delikado dito sa Pilapil kaya ayaw niyang pauwiin ang kanyang mga anak. Nagtanong si Rafael kung anong ibig niyang sabihin. Nagtataka si Mang Matias kung bakit hindi alam ni Rafael ang nangyayari sa kanilang lugar.
At dito na nga inamin ni Mang Matias na isang drug lord ang nagpatakbo sa kanilang lugar, si Mayor Lorenzo, na kaalyado ng mga sagrado at nandito sa Pilapil ang pinakamalaking shabu lab dito sa bansa. Sobrang nagulat si Rafael sa kanyang nalaman. Sinabi naman ni Mang Matias na ginagamit nilang mga residente dito para magbibinta ng droga. Mula sa tauhan ng pabrika hanggang sa pagpipick up at pagdi-deliver. Yung nakasalubong nila sa laod, hindi isda ang dala nito, kundi bandi-bandierang droga. Ito ang kalakaran sa kanilang lugar dahil dito sila kumikita. Kaya marami sa mga mamayan dito ang nalulung sa droga. Kagaya sa nangyari sa asawa niya. Yun ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Hanggang ngayon, walang alam ang kanyang mga anak rito na tungkol sa tunay na nangyari sa kanyang asawa. Ang sabi ni Rafael na lahat ng ipinakita sa kanya ng report na galing Pilapil ay maayos naman. Ang sabi ni Mang Matias, dahil ganun kagaling ang kanilang mayor dito, kaya nitong patahimikin ang kumakalaban sa kanya. Kaya walang kalam-alam ang buong mundo ang nangyari sa kanilang lugar. Noon may sumubok na kumakalaban sa kanya, pero lahat sila hindi nawawala or pinapatay. May nag-traitor sa grupo ni Mang Matias at ipinaalam niya kay Mayor Lorenzo na nandito sa Pilapil si Rafael. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.